Hello beautiful people! Tara, magluto tayo ng tantamen. For the paste, kailangan natin ng sesame paste. You can use unsweetened peanut butter kung wala kayong sesame paste. Soy sauce, miso, and sake, Japanese cooking rice wine. I-mix na natin ang mga ingredients for the paste. Sesame paste, add the soy sauce, add the sake or Japanese rice wine, and add the miso paste. Mix well para mahalo yung miso paste at yung sesame paste. And igisa naman natin ang ating toppings. Cooking oil, saute the garlic, okay, until light brown. And then ilagay natin ang pork meal. Stir well mga kakabsat. And then add miso paste and the black pepper. Add the soy sauce and add the tobangja. Kung wala kayong tobangja mga kakabsat, you can use chili powder. And sake, Japanese rice wine. Mix well. Lutuin lang natin konti ng kakabsat para mag-solve yung kanyang sauce. Chicken broth na niluto ko. I use chicken feet and chicken bones. Kung wala ka naman chicken broth mga kakabsat, pwede ka naman gumamit ng nor or yung chicken powder broth. So, i-prepare na natin ang base ng ating tamtamen. Naglagay lang ako ng cooking wine sa chicken broth, unsweetened soy milk. And then, ilagay na natin yung mixture ng sesame paste na ginawa natin kanina. Just mix well mga kakabsat para ma-dissolve yung sesame paste. Mix well habang pinapakuluan in a low heat. Low heat lang mga kakabsat para hindi siya umapaw. Prepare na natin ang tantamen. Ilagay na ang sauce o yung sabaw ng ating tantamen. Toppings it with bok choy, mung bean sprout, and yung ginisa nating pork meat. Toppings lang natin. Pasensya na mga kakabsat kasi hard-boiled egg na ang nagawa ko. Dapat onsen tamangon yan. Pero okay na yan, hard-boiled egg. And lagyan natin ng konting chili oil. Presenting mga kakabsat, our homemade tantamen. I hope you like it and don't forget to try my recipe. Thank you for watching.